Okay mga Lods, welcome back to another content. Oh. So, ano po ba yung pag-uusapan natin dito? Hayaan nyo muna ako ipa 1 minute tong video na to kasi may meta kasi sa YouTube na yung mga bad words dapat hindi ka nagsasabi niyan the first minute. So sa second minute or sa bandang dulo, at least tatlo lang yung pwedeng sabihin. Or ganun, mababa lang dapat yung rate ng pagsabi ng F-word, ng N-word, yung mga ganyan. And it has to be said in an educational manner. So I'm just telling you kung bakit pinapahaba ko to ng konti. Kasi nga si EJ Power, yung aanoyin natin. Malamang eto demonetize to itong video ng flip top na to. Sinasabi nila magiging most viewed battle rap daw to. I think for this year. Kasi grabe talaga siya. I mean, napaka-rare na lang ng isang rapper, ng battle rapper ngayon, na mapapapost ka, tapos mapapa-what the fuck ka. I mean, kay GL kasi it's more of alam mo yung AWE, yung wow, galing yung paghahabi-habi niya ng mga linya to make a bigger narrative. Para siyang nagkukwento kasi ng something, yung train of thought niya, para siyang nagkukwento ng into something. Ganun yung technique ni GL for me. Pero dito kasi, it's just plain dark humor. As in, talagang sunog pati pantubos, ganun. So, now, what we will do is we're going to watch this, mga Lodi Bells ko. Yung context natin, hindi natin to re-reviewin. We are going to tackle a tangent nitong storya nito, which is yung kay Balakid. Now, fan ako ni Balakid. Siguro naman alam nyo yan kung nanonood kayo ng Nico David channel for the longest time. He is an inspiration sa akin pagdating sa rap battle. Pinaka-paborito kong line sa kanya, hindi ko makakalimutan yung gasera ni Simon. Ako ang gasera ni Simon, sunog ka na sa bugpa. Mga laman na tusta. Basta something like that, to that effect. Kalaban niya si Flick G noon, 2015, Isa Buhay. So I remember that battle. Siguro masasabi kong pinaka-paborito kong battle yon. And yung siya kasi yung unang version ni Vitrum yung mga aktivistang rapper. Kaso ewan ko lang iba kasi yung quality nung pagka-aktivista ni Balakid kay Vitrum Kasi si Vitrum kasi parang bata pa. Si Balakid kasi season na siya. Miski nung sumampa siya sa unang sampa niya, unang kalaban niya sila Shay, ramdam mo na yung pagka-UP niya yung pagka-UP na aktivista niya. So, iba kasi yun Ewan ko lang kung napapansin nyo yung mga aktivista na galing sa UP, they are a different breed. So, sa mga isko at mga iska dyan, shoutout sa inyo. Pero, that's not what we're here for. We're here for the chismis. Okay? So, teka lang, lagyan natin ng ominous sound. After all that introduction, pakinggan na natin itong line ni EJ Power. Si Vitrum din sinabi to. Same reference sila, attacking Balakid. Let's listen in. Tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Okay, pause natin dyan mga Lods. This is coming from EJ Power. Ito yung at 29:30 minutes. Sa kanya to galing Pakinggan din natin yung kay Vitrum. Hindi ko napapahabain yung sinabi niya, pero panoorin nyo please. Sulit ang bawat minutong papanoorin nyo dyan. Kahit yung judging. Sama nyo na rin yung intro. Promise ko sa inyo. Tsaka yung round 2, grabe yun ni EJ Power. Okay, so let's listen in naman kay Vitrum mismo. Now, Vitrum is actually a protege of Balakid, or naging under siya ni Balakid nung nagsisimula pa lang siya, okay? And miski yung katauhan niya, 'di ba, yung parang persona niya na aktivistang rapper, galing din yan kay, or at least may hawig yan kay Balakid. Not entirely parehas, pero I'm just saying, okay, let's move back naman kay Vitrum. Anak niya! Nilagay ko sa panganib! Talagang tumira ng bata! Parang si Balakid! Pause. Okay, so ang kinaibahan kasi dito, si EJ Power kasi, although nasa eksena siya, hindi siya kasing close ni Vitrum. Kasi si Vitrum, according to news,
siya daw ay under kay Balakid. And sinabi rin naman ni EJ Power to, and from other battles din nababanggit rin. Now, may isang sinabi si Batas na hindi na daw makakabalik si Balakid sa flip top. Now, ano yung mga sitwasyon dyan? Well, siguro i-set aside muna natin yon, and sa dulo natin yan ipagtatahi-tahi. Now, balikan natin yung interview ko sa kanya nung 2024, January. So, nangyari kasi na na-interview ko si Balakid nung January 2024, and napag-usapan namin yung nangyari kay J Black. After nun, nag-live si Price Tag, and si Price Tag meron siyang bintang kay Balakid nun. Siguro una muna shoutouts kay local rapper PH, kasi kinover pala ako, subscribe ako sa'yo tol. Kinover niya ako rito yung interview namin, eto. Tapos kinondense niya yung kay Price Tag. I would suggest na panoorin niyo yung pyesa niya rito kasi maganda talaga. Para mas magets niyo yung konteksto nito bago tayo pumunta doon sa, well, siguro kayo na lang mag-decide. Kasi yung mga ganito naman, I will have to say na these are all rumors, okay? Hearsay itong mga to at wala itong katotohanan. Sinabi, kahit nasabihin mo marami nagsasabi, kailangan kung swear in yan or galing isang affidavit yan. Ganun dapat yan. Alright, so pakinggan natin to. Tapos ngayon gagawin mo pa ulit, tinabla ka na. Okay, mga ganyan. Come on, bro. Binigyan ka na ng pagkakataon ng tao na bumalik ulit sa battle scene kasi sa kabilang liga, tinabla ka na. Tinabla ka na dahil sa bisyo mo. Okay, pause. Tandaan mo yung sinabi ni Batas, kasi may isang interview si Batas na sinabi niya na hindi na daw makakabalik si Balakid sa flip top. So kayo na lang mag-research nun, pero sinabi niya yun. Ngayon, sinasabi ni Price Tag kasi may bisyo daw si Balakid. Ngayon, ano yung bisyo na yun? Hindi ko alam. Pwede kasing ano yun, pag sinabi mo kasing bisyo, it's a vice, diba? Well, that's not right, diba? Pero kayo na lang bahala mag-isip kung ano yun. So, tuloy natin. Tapos ngayon gagawin mo pa ulit dito na parang out of nowhere para masabi mo lang na talagang may credibility ka sa battle. 'Di ba? So yun yung pinupunto ko lang talaga. Wala akong shit kay Mot, wala akong shit dun sa kay Jay. Sabihin nyo mali yung desisyon na parang binago yung desisyon. Okay, pero ang punto ko dito, yung respeto na parang ikaw, hindi mo nga ginawa ng mabuti yung trabaho mo, tapos pagkabalik nyo sa mga realidad na buhay, bigla ka may interview na sasabihin mo mali talaga yung ginawa na yun. Come on bro, dati ka na lang nagsalita. Okay. Dati ka na lang nagsalita na parang nagmarunong ka na ito talaga dapat yan, ganito, ganyan. Pero lahat ng mga battle MC doon alam na lutang ka. Ayun, so that is the point nitong interview ni Price Tag. Ngayon, that is one accusation. Although hindi yan related doon sa hindi directly related, indirectly related siya. Kasi nga, it seems to me na yung mundo ng battle rap behind the scenes is very different from what we see sa harap, 'di ba? Some of them are, well, grabe, 'di ba? Kasi sila yung alam niyan eh. Now, this was last year. I dig deeper and meron akong isang nakitang post sa Facebook galing kay Calix, okay? Okay, so nung 2021 kasi mga lods, si Balakid at si Calix ay gumawa sila ng album called Collateral. This was on the war on drugs. So, ang kanilang kasing niche sa rap, kasi ang rap kasi malaki yan, di ba? Sabi nga ni Francis M. sa mundo ng hip hop, lahat tayo ay kasya. Kasi nga maraming klase ng genre sa mismong or niche, mga niche sa rap, 'di ba? May gangsta rap, may battle rap. Ito, meron naman activism rap, okay? Kasi ganyan yung tema ng mga kanta nila. It's a rap pero yung tema is activism. Yun yung niche nila sa rap. So, minsan nagkaroon sila ng collaboration gumawa sila ng album called Collateral. And seeing the Facebook post of Balakid and Calix, I believe na magkaibigan sila.
Okay, eto, tingnan nyo tong dalawa na to. Magkaibigan sila rito. Tapos, kung titignan mo rin, meron pa ditong post si Balakid na nagko-collab sila. Ito, Balakid x Calix x Balakid sets. Ayan. So this was on January 24, 2023. Ayan, 'di ba? Now, let's go naman fast forward tayo ng 2024, okay? Nitong February 21, 2024, the day na nawala si Balakid, nagkaroon ng breakup si Calix. Or inend nila yung friendship nila, in-FO nila yung friendship nila for whatever reason. Babasahin ko Matapos ang maraming usapan at matapos kong pag-isipan na mabuti, malungkot kong pinapaalam na hinihiwalay ko na ang pangalan ang aking pangalan Calix kay Balakid. Kasi nga 'di ba lagi silang nagko-collab. Hindi na kami magkakatrabaho sa mga kanta at proyekto o magpo-perform kasama on stage. We had a good run pero dahil sa personal difference, kailangan kong lumayo. I wish him all the best. Sana hindi magbago ang suporta niyo sa kanya at sa aming mga projects at karera. Maraming salamat. This was after the fact na lumabas yung mga issue kay Balakid na yun nga, na yung sinasabi ni price tag na meron daw ginagawang bisyo si Balakid. Okay, whatever that bisyo is pwedeng yosi yun, pwedeng inom yun, pwedeng kung ano man yun, di ba? So, that is the accusation of price tag na sa tingin ko has something to do with this. So, nakikita niyo yung pagtahi-tahi natin sa storya na to. Now, let's read it some of your insights. Okay, tingnan natin dito. Grabe ka na 2024. Wala naman masyadong rito nalungkot lang yung karamihan sa tao, 'di ba? Ayan. Pero hindi nila alam yung main reason kung bakit nagkaganon. Now, from the February 2024 hanggang ngayon, wala pa rin Balakid. Magdadalawang taon na. And now, miski wala na siya, doon sa battle na napaka-controversial, tanggalin mo yung Balakid angle nun, controversial pa rin yung yung battle rap na yun sa mga sinabi lang ni EJ Power, di ba? Sa second round niya pa lang, alam na natin. So, meaning to say, at saka first time lang yatang nag-blip ang flip top sa buong history nila. 15 years, tapos di ba, sa dami-dami natin narinig ng mga trash talk, real talk, at saka kung ano-ano pang angles na binato, first time lang yon. So this one, hindi na nga binlip ni Enigma, hindi niya nga tinanggal. It's something that is actually recurring. Okay? Kasi, real talk, etong si Calix, gumawa siya ng diss track kay Balakid. Pakinggan natin. When I start shooting stars, he's in the line and I'm winning awards. Heads up, your bias like a he reels. Just turning he be liking her reels. Talking to grandma, he's stroking his dick. Watching his head, he can never reveal. Okay, so pause natin yan. Okay, so this is actually a diss track from Calix. Okay, mapapakinggan nyo to sa, I believe meron itong sa Spotify. So eto yan, Idol yung title niyan. Tol, wag mo naman akong i-copyright. Sumakol lang ako sa Pero kung gusto nyo pakinggan yung buong kanta, eto yan, Idol yung title niya. And it's available on Spotify. Basta may Spotify account kayo. Have a listen in and keep an open mind lagi, okay? So, ang iba lang kasi kay Calix, kumpara mo sa mga rapper, kaibigan niya kasi si Balakid, nakakasama niya. So, I don't think na kung ano man yung sasabihin niya is purely rumors. There could be personal knowledge. Pero, again, lagay pa rin natin yung benefit of the doubt kay Balakid. Meron pa rin siyang constitutional rights of presumption of innocence. Whatever they are saying it kasi either nakasama nila si Balakid or may something na hindi kaaya-aya. And si Balakid kasi hindi na natin matagpuan si Balakid ngayon. Dumaan na yung September 25 na alam niyo yung meme doon na siguro mas maganda tingnan na lang natin. But when the world needed him the most, he vanished. Kasi ito yung September 25 yata 22 rally nung last year, 'di ba? So nagkaroon ng rally noon, wala si Balakid. Everyone is really
especially yung mga rappers. Parang si Vitrum yung pumalit sa kanya doon na ano yun, nasa top 5 ng police. Sabi ko nga sa inyo, yung laban ni Vitrum tsaka ni EJ Power, sobrang loaded nun. Pwede natin pag-usapan yun pampolitical, pwede natin pag-usapan yun ganito na drama related. But, you know, gets ko naman yung trip nyo dito sa channel ko hindi naman to, alam nyo, pwede tayong mag-debunk ng politika doon kasi it was highly political. Pero dito muna tayo sa roots natin sa drama. So, after nyan, mga lods, siguro, after watching yung kay Calix, yung kay Price Tag, and then kay Vitrum, and then kay EJ Power, marirecontextualize na yung mismong issue na to into a very, well, kayo na lang ulit mag-decide kung ano yung sa tingin yung tama at mali. Kasi ako, nandito lang naman ako para maghatid sa inyo ng balita. Of course, sa bandang dulo nito, lagi naman ako may opinion. Pero that's my opinion on the matter. Okay, so, now, after hearing yung mga narinig natin, let's recontextualize yung mga banat ng mga rapper sa kanya. Okay, let's listen in. Okay, eto naman, kilala nyo naman to, si Damsa, yan. Okay, so this was nung 2018. Okay. Yung misis ni Balakid, alam mo bang di kanyan mahal? Kasi isang araw sa Cebu, nung pinili nila munang mamasyal, si Balakid daw biglang nag-init. Para bang gustong manakal. Akala nila may nakaaway, kaya pumagitna kagad si Tata. Pero nung makita ng third eye ni John Leo, may kursunada lang palang bata. Kaya agad siya nagpakilala. Balakid ka pala ng flip-top, ate, tigasan ka. Naks, biyasang-biyasa. Todo effort pa si Gago, di naman pala siya nakikilala, pero di sumuko si Balakid. Aba, aktivista talaga. Galing daw siya sa Dubai kasi nag-OFW siya, kaya inalok niya ng masahe yung babae. Sagot ng babae, talaga? Buti pa si Madam, no? Kamay lang, ikaw buong pagkatao, tangina. Si simple-simple sa battle, akala ko good boy talaga. Inaasar mong rapist si Badang, mas maanya ka pa pala, sabihin mong hindi. Okay, post natin dyan. Ngayon, this is something na nag-comment pa ako, ayan, may digital footprint ko, pare. Ayan, tingnan nyo dito. Ayan, Nico David, 7 years ago, damn nakakasad, hirap si Balakid ngayon. Ayan, panahong hindi pa kayo galit sa akin, si G.I. Kamatis days. Ano yung pinapoint ko dyan? It seems to me this is a recurring theme sa mga laban ni Balakid. And kung pagtatahi-tahiin mo talaga ang pinaka parang kill shot sa akin dito, yung sinabi ni Calix, kasi tropa niya as in close sila. Hindi lang basta sila nagkita. Kasi you can actually say na di yan totoo doon sa mga battle rapper. Kahit kay EJ Power at saka kay Vitrum Kasi kay Vitrum medyo kasi kumbaga naging pro DJ niya naging pro DJ siya ni Balakid Pero ang masakit dito yung kay Calix. Tingin ko talaga yun yung kill shot And then nare-recontextualize tuloy yung mga bintang ng rapper sa kanila. Although nasa rap game sila and all of this is fair game, this is still accusation. And I don't know kung merong kung these are all accusations pa rin, okay? Balakid remains innocent until proven otherwise, okay? Wag nating anuhin pa rin natin, take it from a grain of salt kasi hindi natin alam yung specifics nitong detalye na to. Okay, so let's move forward. Kala nyo tapos na, hindi pa. Nasa 2018 pa lang tayo Ito naman, kilala nyo naman siguro to si Poison 13, okay? Pakinggan natin. Oh my God. Di ba ayaw mo ng kismisan? Pas may pinapasabi nga pala si Lilian. Kung naaalala mo pa daw, yung ginawa mo sa Davao. Yung babaeng minanyak mo pero hindi mo naggalaw. Ano yon? Manikin? Pasimple ka daw niyang binobusohan kahit madilim. At ang pangalan ng babae, guess what? Manilin. Tangina, minor de edad pa daw yung bebot. Pero pilit pinaguhubad ditong engot na napapalanan yung pagiging pedophile. Anong nangyari? Walang nangyari kahit pedophile. Pero hindi lang basta kismis to. Pero wag kang magribat sa akin. Doon ka magribat sa misis mo. Nagbuga. This is 2019 naman to. Si Poison 13 yung nagsabi. Nakikita nyo ba yung pattern, mga lods? Again, I am anchoring my arguments for today or the thesis nitong ating
kwento na to doon sa sinabi ni Calix, okay? Pero again, may presumption of innocence pa rin yung si Balakid. Huwag niyong paniwalaan lahat to on face value kasi hindi natin alam yung detalye. As a form of disclaimer. Pero it doesn't end there eh. 2019, may accusation nung 2015, nung 2019, 2018, tapos eto naman, ngayon 2026. So, actually, kay Calix nga eh, kailan ba lumabas yun? I think, tong Idol song niya, di ba? Lumabas to nung 2025 ba? Tama yan, no? February 2025. Just after 1 year after the breakup nila as friends, di ba? So, let's move forward. Ito naman, galing ito kay Harlem at saka kay Shernan sa Dayo Podcast. Pakinggan natin. Siya, nandun siya. Kita-kita pa kami, may picture pa kami ni Pustas, gagawa pa kami ng kanta, may mga usapan na kami, GC na kaming naka-ready na yung verse ko, naka-ready na yung verse ni Pus, yung beat. Okay na, nabigla lang isang araw, hindi na nagre-reply. Bawal yata cellphone doon. Oo, takinan to talaga. Kasi ito na nga, So, ano yung ini-imply ni Shernan dyan? Bakit hindi na nagre-reply? Okay. nakita ko na yung mga bali-balita, yung mga ano nga na. Ang totoo nga. Tinuruan nyo yata eh. Hindi. Nagganong ka ba? Hindi. Well, that's the point eh. Kasi kung babalikan mo yung battle nila ni Tyke, may accusation na nung 2015. Dubi nga lang. Eto hindi ko alam, okay? Again, these are all allegations. Wag niyong paniwalaan siya at face value. Meron pa rin tayong karapatan na to remain innocent until proven otherwise. Kaso nga lang talaga, ang hirap kasi kay Balakid kasi, ano siya, public figure siya and talagang expose siya dun sa mga linyahan na ganyan na ang masakit pa dito, mga nakakasama niya yan sa kanila. So, nakikita nila directly kung ano yung ginagawa or hindi ginagawa ni Balakid. Tuloy natin. Dati. Dati. Na-try ko yun. Na-try Kakasama mo. ko kay Yung One puti. Tamad. Pero, hindi Kakasama ko kay One Tamad. So, siguro alam niyo na yung ini-imply nila. Pero ako, I will remain neutral doon sa pagtawag kung ano man yon. Okay? So, again, these are all allegations. Okay? Pero, makapaghahabi-habi ka ng kwento kung ipagtatahi-tahi. Siyempre, sino bang makakalimot dito? Nagpo tayo sa Cebu! Hindi ko siya sinusublong nang dahil sa aming si Balakid nakakulong. Oh, natatawa ka? This was 2024. See, kung titignan niyo yung paghahabi-habi ng mga talata ng kwento ng mga rapper, you will see a big picture dito. Now, I would like to go back doon sa battle ni EJ Power at saka ni Vitrum. Kasi meron silang, may binabanatan si Vitrum yata rito yung you either die a hero or you see yourself become the villain. Actually, galing yan sa Dark Knight ito. Ang nagsabi niyan, si Two-Face. Pakinggan natin. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Okay, hindi naman sa lahat ng instances nagiging villain ka. Pero ang point kasi niyan kasi kunyari nasa isang larangan ka, whether it's the rap game, politics, wherever, vlogging, lahat 'yan. Hindi maiiwasan kasi na magkaroon tayo ng mga maling gagawin. Okay, like sa akin na lang no 7 years ago. Eto asan ba 'yon? Eto, 7 years ago, you guys really like me. Ayan, ang dami niyong positive comments sa akin. CGI Kamatis, Nico Kamatis. Kasi this was the time na nagsisimula pa lang ako mag-social media. So everyone has a positive predisposition sa akin. Pero ngayon, it's very different. Polarized na yung aking pagkatao dito sa social media. I lived long enough for you to see my mistakes na aking ginawa dito sa social media. And I admit naman na hindi perpekto yung aking karera dito sa social media. Now, let's circle back doon sa idea na yon kay Balakid. Si Balakid kasi, to many of us, he is a great rapper, battle rapper to be exact. He is a great battle rapper na nag-introduce nung matalinong konsepto sa paghahabi-habi ng mga salita. Kung wala tayong Balakid na napanood, siguro wala tayong GL na mapapanood ngayon. Or at least hindi mai-inspired yung mga ganong or Vitrum. Wala tayong
makikitang mga rapper na ganun yung tarima nila sa pagsusulat. So, punto rito, si Balakid, kagaya ng marami sa atin, ay tao lang din at nagkakamali din siya. Ang problema lang, sa internet kasi walang off button dyan, lalong-lalo na kung isa ka sa mga sikat na battle rapper dito sa Pilipinas. I remember there is one TikTok video kung saan may isang Koreano or Korean yata yon or Indonesian yung ginagaya yung tutok sa punglo, tagaktak bungo, di ba? May gumagaya no na foreigner. So yung reach niya sa art niya has already encompassed yung at dito sa Pilipinas. Ganun na siya masasabi nating popular. Now, ang problema lang, siguro ang bibigay ko na lang dito kasi syempre nanood din naman ako ng mga battles ni Balakid. Nag-enjoy din naman ako sa mga likha niya na battle rap. Siguro yung presumption of innocence na lang, yun lang yung ilalaban ko rito. Pero sana hindi ko kasi alam kung paano niya i-address to kasi kung titignan mo talaga yung the fact na may asawa pa daw siya, sabi nung ibang battle rapper, talagang grabe yon. Pero hindi ko rin naman sinasabing dapat tularan yung ganun. Sinasabi ko lang, it's very disappointing coming from someone that we have seen a hero na ngayon na babalatan siya as somewhat of a villain dito sa ating rap game. Parang sabi nga nung okay na sana yung legacy pero parang napatang ina ako sa dulo. Pero joke lang yon, di naman ako rapper ngayon. Shout out kay GL. Yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga lods. PS, kung meron pong gusto magpa-interview sa akin about sa issue na to, open po ako. Pag-usapan din natin yung TF kasi alam ko naman na kayong mga tao na involved dito, may TF kayo. So let's talk about it. Ihayag nyo sa akin yung side nyo about this issue. Kahit sino kayo dyan, okay lang magsalita dito sa platform ko. Yun lang naman po yung sa akin final na ngayon. Hindi na joke yun. Bye-bye.